Purihin na malakas ang Diyos na buhay! Handa na po ba ang lahat? Hallelujah! Mga kapatid, our gospel reading is from Romans, letter of Paul to the Romans, chapter 12, verses 1 and following. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sa ating pong wika, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng paghayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung
pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Sisters and brothers, ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ating purihin. Kristo. Ating purihin ang Diyos sa bagong taong ito, sa pagpapala niya sa atin. To God be the highest glory. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It is
Hallelujah! Yung nakakarating sa langit. Praise the Lord. Ayan. Kanina nabati nyo ng isa't isa, Happy New Year. No? Pero para magkaroon tayo ng talagang Happy New Year, kukumustahin ko muna kayo. Kumusta na ba ang ating New Year? Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, Ikaw natin. wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Okay! Ang kinin natin niya sa ating mga buhay! I am blessed! Happy and prosperous talaga. Ako'y mayaman, matalino pa, ako'y marangal at matuwid ka. Pag-ibig mo'y samanay. I am blessed! Happy and prosperous talaga. Hallelujah! Ako'y mayaman at matalino pa. Thank God! Ako'y marangal at matuwid ka. Amen! Pag-ibig mo'y wagas na. Napakagandang ay may magkaiba. Sasabihin mo, ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God. I am blessed! Happy and prosperous talaga. Thank God. Ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Ako'y marangal at matuwid na. Thank God. Pag-ibig ko'y wagas na. May El Shaddai sa kanyang lapitan. Sisipipin mo Mahabawang buhay! El Shaddai, sigurado ka. Yun! Happy and prosperous talaga. Amen! Thank God. I am blessed! Happy and prosperous talaga. Thank God. Ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Ako'y marangal at matuwid na. Thank God. Pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Amen! Happy and blessed. Happy and prosperous talaga. Hallelujah! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at Matagumpay! Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Alam nyo, wag nyo kakalimutan yung kantang yon. That is our declaration, mga kapatid. Tinuturo sa atin ni Brother Mike yan. Kada bagong taon, kantahin natin. No? Kasi alam nyo kung bakit? Kasi nireview ko yung aking talk last year. Alam nyo, nag-talk din ako. Ako yung kauna-unahan nag-talk ng bagong taon. January 3. Ngayon, January 2. At uulitin ko uli. Bago kayo umupo. Okay? Kumusta ba talaga ang ating bagong taon? Okay? Ngayon, mga brothers and sisters, 2026 na. No? 2026 na. Alam niyo ba, may balita, no? Ang mga scientists, ako kung nagbabasa kayo. Ang sabi nila, ang oras daw po ay bumibilis. Pagdating daw po ng araw, siguro 2030 and beyond, yung pong 24 hours, magiging 25 hours na. So, ibig sabihin, bumibilis ang oras. Pag bumibilis ang oras, ibig sabihin, tumatanda tayo na mas mabilis. Di po ba? So ngayon, dahil bumibilis ang oras, ay kailangan lagi nating angkinin
yung binabanggit na yan, na declaration na tinuro ni Brother Mike. Amen? Okay, 1, 2, 3. Yan. So ano pa ba yung Happy New Year na dapat na magkaroon tayo mga kapatid? Yan. Ito po ay sinare ko last year. No? Para maging tayong happy mga kapatid, yan, nginitian muna natin ang ating mga katabi at batiin Happy New Year. Ayan. Totoo bang happy? Yan. Yan. Okay. So, itong nabuo kong acronym na ito, last year i-share ko. Gusto kong i-share uli sa inyo. Sariwain natin. Ano ba yung happy? Para maging happy tayo, yan, i-project natin, we need to have hopes for a brighter future. Letter H. No? Yan. Letter A, we need to have affection and love. No? Kailangan umaasa tayo lagi for a brighter future. Kaya nga, Happy New Year. No? So sa taong ito, umaasa tayo. It is brighter than 2025. At yung ating affection and love, it must now be elevated. Dapat nag-i-improve. Ang letter P, napaka-importante ng letter P. We need to have peace of the heart. Kapayapaan. Si Pope Leo XIV, siya po ay nagdiwang ng World Peace Day, no? Noong January 1. Ang ganda ng kanyang tema, no? Unarmed and disarmed. Yun ang kanyang unarmed but disarmed. Unarmed. Ang salita ng Diyos, no? Ang salita ng Diyos sa mundo na perspektibo, walang nagiging epekto, no? Sa mga taong makamundo. It is unarmed. No? Ang Diyos, kapag siya ay naghayag, gagaya ni Kristo, huwag natin gagamitin na, sabi kay na Pedro, no? Ibabahin niyo ang inyong mga patalim. No? Ibabahin niyo ang mga patalim niyo. Ano bubuhay sa patalim? Mamamatay sa patalim. We have to be unarmed. Dapat ang ating patalim na hawak ay yung patalim na ang sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is alive and active, piercing to the hearts and mind of the people, to the bones and marrows. To the bones and marrows, discerning the hearts and minds of the people. Kuruin nyo? So, this particular weapon of God, it disarmed the people. So, yan ang kanyang naging tema ni Pope Leo. Kaya we need peace of the heart. Especially this year, mga kapatid. This year, definitely marami na namang mangyayari na hindi maganda sa mundo. Kasi ang mundong ito is meant to be what? It's meant for destruction. But the Word of God cannot be destroyed. And this Word of God, it is what we are clinging to, kaya tayo nasa gawain. Gusto natin makarinig ng reassurance. Gusto natin makarinig ng salita na magbibigay sa atin ng motibasyon, ng inspirasyon. Kaya nga sa gawain, pag hindi na tayo na motivate, umaalis tayo, di po ba? Humahanap tayo ng isang lugar, humahanap tayo ng isang grupo na kung saan doon tayo makakahanap ng kapayapaan. Doon tayo mai-inspire, di po ba? Next, napakaganda at lahat ay gustong-gusto. Prosperity, that's unlimited. Gusto niyo ba ng prosperity, that's unlimited? Na tipong hindi ka na humihingi, dumarating pa rin. Dinadanas ba naman natin sa buhay yon? Lord, hindi na nga ako nagdadasal, binibigyan mo pa rin ako. Wow, that's prosperity, that's unlimited. But what we are talking about is not in the form of money. Yung prosperity na yan, kasaganaan na yan, ay hindi dahil sa pera lang. Yung magkaroon ka ng peace of the heart, naku, Diyos ko, matinding kasaganaan na yan. Na nasa paligid mo, masayang-masaya ka. Yung mga nasa paligid, balisang-balisa. Ay bakit sila balisang-balisa? Ako na may cool na cool lang. Alam mo yun? In the midst of the storm, you are very calm. Naku, bihira sa taong binibigyan ng ganyang kakaibang kapayapaan. Amen. And year-round.
Okay? Year-round. So yung happiness na yan, dapat year-round. Pero sabihin natin, Brother Eric, di mo maniwala sa'yo. Pero yung happiness na yung mga kapatid, actually, hindi basta-basta nawawala sa atin. It is up to us. Yan po ang i-share ko sa inyo mamaya. No? And new. What is that new? No? New. New opportunities. Binanggit kanina ni Sister Connie nung siya'y nag-lead. No? Bagong taon, bagong pagkakataon. Amen? Dapat, itong bagong taon, may mga bagong oportunidad tayong aangkinin sa ating buhay na darating. Sino may inaangkinan na darating na pagkakataon sa kanyang buhay? Amen. Purihin ang Panginoon. Yan, alam nyo, yan ang El Shaddai spirituality na huwag mawawala sa atin. Na lahat ng pagkakataon ibibigay sa iyo ng Diyos kasi anak ka ni El Shaddai. Amen. Purihin ang Panginoon. And letter E is endless possibilities. Wow. Ang gandang English nun. Ha? Napulot ko rin lang yan eh. Okay? Endless possibilities. Lahat posible. No? Kasi bakit? Walang katapusan ang posibilidad sa taong may pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Panginoon. And W is wondrous blessings. Ha? Yung blessing na kung saan ikaw ay mapapa, wow na wow. Ha? Brother Dante, wow na wow. Mapapawaw ka. Lord, what a wondrous blessing. So these are something new, mga kapatid. Okay? And for the year is what? And for this year, we have to yield to God. Balik sa Diyos. Balik Diyos tayo. Okay? Kung tayo masyado naging abala sa mundo, we have to yield to God. Express love. Sino sa inyo expressive? Ako, pag nakakausap akong mga tao sa labas, mga kapatiran, ako, Brother Eric, hindi expressive ang asawa ko. Manhid. Ako pa ang lumalambing. No? Pero, ang expression of love is not about just expressing it physically. May mga taong hindi expressive, but when it comes to thoughts, concerns, di ba? Doon nila ine-express ang kanilang pag-ibig. No? May mga tao, iba-iba ang karakter. Amen? But we have to express it in a way. In a way na kung saan yung tao na ine-expressa natin ng pag-ibig ay kikiligin. No? Paano pakikiligin ang inyong asawa? Paano pakikiligin ang inyong mga boyfriend at girlfriend? Okay. I-share din natin yan sa taong ito. Answered prayers. Sa taong ito, marami tayong answered prayers. Sino maraming answered prayers? Hallelujah. Yan ang faith. Amen. Ano pa ang saysay? Bakit tayo gumagawa ng prayer request? Kaya tayo gumagawa ng prayer request are for those answered prayers. Imagine, the form is answered even though hindi pa natin hawak. Ha? Past tense. Anong tawag doon? Past participle? Hindi ko alam, mga English teacher. Ha? Basta past daw, sabi nila. So, answered prayer. Ha? Hindi mo pa hawak, answered prayer ka na. And letter R is very important. Relationship flourishes. Flourish, parang bulaklak. It flourish. So ang relationship natin sa taong ito, dapat ito lagi ang mag-flourish. Importante po ang relationship, connection. Especially connection with El Shaddai. Kaya nga yung Y is yield to God. Ang R is relationship flourishes. Kapag ang ating relationship kay El Shaddai, ito'y lumalago, tandaan natin, magiging parte ng akin talk yan ngayon. Mag-iiba ang paningin natin sa mundo, mga kapatid. Amen. So, Happy New Year, mga kapatid. Yan ang ating Happy New Year, a year of blessings mula kay El Shaddai. So, brothers and sisters, kung matatandaan nyo, ang i-share ko na team natin noong 2025, yan, pakishare po yung team natin, is New Hope and Living and Loving like Christ, 2025.
papalitan na po natin to, no? So sa taong ng 2026, bago na po ang ating tema. Si Brother Eric, kay Brother Eric po natok to ha, hindi po panggawain. Iba-iba po kami ng mga tema, mga preacher. So sa 2025, pag sinabing new hope and living and loving like Christ, lagi tayo nakasentro kay Kristo. Lagi ko sineshare lagi. We need to have a Christ-like attitude. Christ-like living. Pero alam natin mahirap. Pero sana taon-taon may nababago. Taon-taon may nakikita ang Diyos sa atin na pagbabago. Mahirap magbago sa totoo lang. Baguhin yung ugali, baguhin yung anumang bagay na dapat baguhin. Pero sasabihin ko sa inyo, itong 2026, itong tema natin, I will be focusing more onto this. Behold the truth. Yan. Ang ganda ng AI yan, AI. No? Si Kristo, nakita nyo, nakatungo. Ang laki ng mata. Yung matang yan, mga kapatid, pag sinabing, behold the truth, mga kapatid, you are paying close attention to observing or contemplating a significant reality or yung fact. Behold the truth, ang sabi ni Juan Bautista, nung paparating si Kristo, bago magpabautismo si Kristo, behold the Lamb of God. Di ba? Sabi ni si Juan Bautista. At pag sinabing behold, mga kapatid, that is something seeing beyond what you should see. Tingnan mo sa paraan na mas higit pa doon sa kung saan mo tinitingnan. Ibig sabihin, tingnan mo sa mata ng pananampalataya. So behold the truth, mga kapatid, is very important. Sa 2026, diyan po magpo-focus ang aking mga topics. And what is the truth, mga kapatid? Truth, first, letter T is transformation in Christ. Letter R is revelation of God. U, unity with the prayer partners. T, teachings of the church. And H, this is our goal. Holiness. Ang goal po natin sa gawaing ito is not about prosperity only. Ang goal natin, because of those things na nare-receive natin, maging banal na gaya ni Kristo. Holiness. Amen? Kaya nga mga kapatid, sisimulan ko ngayon, behold the truth, is about transformation. Amen? So sabihin po natin, I will have a new life. I will have a new life, a new beginnings. This year, I want to be transformed from within. Transformation. Sabi natin, transformation. Ano ba bang ibig sabihin ng transformation? Ha? Trans. Ano yung trans? Tapos, ito po ay galing sa salitang transformare, no? Latin word. Trans means is across, beyond. No? Kumbaga lumilibang ka lumiliban, tumatalon, trans, no? Tignan mo, ang ginagawa nga ng mundo, ginagamit ang transgender. Ayaw ko nang maging lalaki, gusto ko babae. Kaya pinaltang ko na, nagbuo sila ng tamang term, transgender. Yan ang way ng mundo, no? Gumagamit ng salita to fit what they like. To fit what is suitable para sa atin. Transformation, it is beyond. Trans is beyond and formare, meaning is to form or to shape. Okay, beyond to shape. Kapag sa spiritual aspect po natin, ginamit yan. Alam niyo yung salitang metamorphosis? Sinare ko na dati yung metamorphosis. Metamorphosis, meta means change, no? Morphosis is change in form. Sa biology po, yung mga nag-aaral ng biology, yung metamorphosis, ginagamit po yun, di po ba? At ang ginagamit nila ay yung caterpillar to butterfly. And that is the analogy of our life. Yung tungkol sa biology. We are like a caterpillar
But eventually, if we live like Christ, if we live according to the Word of God, then we can become a butterfly. And that is change. That is transformation, mga kapatid. Kaya nga, ang ating magiging topic ngayon is how to be transformed from within and what must be transformed. How to be transformed from within and what must be transformed. Kasi bakit? Sa atin pong, minsan, ang mga tao kasi may mga kaisipan na pagdating sa salita ng Diyos, para sa kanila, ang salita ng Diyos ay isa lamang self-improvement, no? Para ba sa self-improvement? The gospel is not about self-improvement plan. The gospel is about transformation. Kasi pag sinabi natin ang salita ng Diyos, ito ang mag-i-improve sa aking sarili. Mali yun. It's not about improvement only, but it's about transformation. Kasi pagdating sa spiritual aspect, mga kapatid, hindi natin pwedeng i-apply kung ano yung ina-apply ng mundo. Pagdating sa trabaho, no? Yung mga personality development, hindi basta-basta kasi bakit? Pag sinabi mong personality development, it is still depends on the level of your spirituality. Kaya nga may tao, kapag nagbago talaga, iniwan ang bisyo. Dahil nakilala si Kristo, yung taong yan, totoong nagbabago. At magtataka ka, dating palamura, dating punong-puno ng bisyo, ngunit nung tinanggap si Kristo, nagbago ng ganap ang kanyang buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya nga this year, mga kapatid, something good is going to happen to us. Di ba may kanta, no? Something good is going to happen to me this very day, this very year. Something good is going to happen to me. Jesus is blessing my way. Amen. Bakit something good is going to happen to us? Because Jesus is blessing our way. Bakit ko pinili ang team na yon, Behold the Truth? Yung truth na yon. Sa ating buhay, mga kapatid, importante ang i-embrace nating katotohanan. Hindi yung parang palabas lamang. Alam nyo, ang mundong ito, punong-puno ng optics, cosmetics. Ang mundong ito. Yung nakikita mo sa labas, akala mo, wow, okay na okay. Maya-maya mabalitaan mo, ay, namatay. Bigla na lang namatay yung tao. Pero ang healthy. Kasi bakit? Meron na palang cancer, hindi mo alam. Same thing with spirituality, mga kapatid. For us to be transformed, we have to be transformed from within. Not from outward to inside. Ang transformation ay nangyayari mula sa kalooban. First thing, how to be transformed, first, we need to have transformation of the mind. Transformation of our mind. Mind. Amen. Pag sinabing something good is going to happen to us, isipin natin, Jesus is blessing my way. It is not based on your own strength. It is not based on my own intelligence. Smart ako, magaling ako, magtatagumpay ako. Yan ang pananaw ng mundo. A transformed mind, mga kapatid, ang binanggit doon sa ating binasa kanina, yan ang bilin ni San Pablo sa mga taga-Roma, papaano mamumuhay bilang Kristiyano. Ako'y namamanhik sa inyo. Ialin nyo yung mga sarili bilang handog na buhay, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Iyan ang nararapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Banal at kalugod-lugod. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng sumamba sa Diyos na basta-basta na lamang.
Kailangan merong transformation sa loob. Kaya nahihirapan tayo minsan maglingkod, nahihirapan tayo sa buhay, kung kailan tayo naglingkod, doon tayo nakaranas ng problema. Kung kailan tayo naglingkod, doon tayo nagkaroon ng kaaway. Di ba? Di po ba nangyayari sa atin yan? Bakit importante ang pagbabago? Kasi bakit? Ang pagbabago sa sariling kusa, sa sariling dunong, yan po ay superficial. Ang pagbabago na si Kristo ang nagbabago ang kaisipan. Ha? Ang sabi ni San Pablo sa verse 2, by renewing of your mind, baguhin ang kaisipan. Sino sa inyo ang mapamahiin pa rin hanggang ngayon? Naniniwala pa rin sa pamahiin. Maraming superstitious beliefs. Ang ganda ng ipinost si Sister Marivic sa ating El Shaddai, Doha Qatar chapter group. Alam niyo, pinanood ko yon. Ang bilin ni Cardinal Tagle, the cross is very important sa bahay natin. Ang sabi niya, ang lahat daw ng krusipiho na meron tayo sa bahay, huwag nating itatabi sa mga bagay na kung saan ito ang maglalayo sa ating pananampalataya o nagko-confuse sa atin. Kung makikita nyo ang mga tindahan, tinan nyo ang mga mindset ng mga nagtitinda. Cross ni Kristo. Nasa kanan si Buddha. Nasa kaliwa yung pusa na gumaganon. Nakita nyo? Tapos dito may punsoy. Kailangan yung aking tindahan. Magandang ano. Kasi ang sabi sa punsoy, praise the Lord. Sino naniniwala sa punsoy? Alam nyo, baka kapatid, I want to share this with you. Minsan kaya tayo nalilito, marami tayong pinapaniwalaan. Ang paniwalaan lang natin ay si Kristo. John 14:6, anong sabi ni Kristo sa kanyang mga agad? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pag may nagsabi sa inyong mga kapatiran, sa akin ka lamang tumabi. Sa akin dumikit. Sigurado. Sigurado ka sa iyong paglilingkod. Sa akin ka dumikit. Sigurado kang maliligtas ka. Ay Diyos ko, mag-iingat ka na kayo sa kapatiran ganon. Kasi bakit? Ang sabi ni San Pablo, huwag niyong pahalagahan ang inyong mga sarili. Ha? Ang sinabi doon sa ating pagbasa, nang higit sa nararapat. Ang bilin ni San Pablo sa mga naglilingkod, kapag kayo naglilingkod, ang sabihin nyo sa inyong mga sarili, ako'y aliping walang kabuluhan. Ginagawa ko lamang ang paglilingkod na ito dahil kay Kristo. Kuruin nyo yun? Kaya kapag tayo naglilingkod, naglilid, sa opisina, sa gawain, don't think highly of ourselves. Baguhin natin ang pananaw natin. Huwag tayo mag-isip na tayo parang nasa opisina pag nagseserve. Ang paglilingkod sa gawain ay hindi kagaya ng paglilingkod sa opisina. Tandaan natin, magkaibo po yun. Change our mind. Transform our mind. Ito, i-share ko sa inyo to. Tingnan nyo kung paano ang mundo, way ng mundo. The more I receive, ang mundo the more I receive, the more I can spend. To see is to believe. Yan ang ways ng mundo, di po ba? Ano pa yung mga ways ng mundo? Mga kapatid, no? I will only forgive if he asks apology to me. I will not forgive him unless he approach me. But anong sabi ni Kristo? Love your enemies. Okay? Love your enemies. Ang sabi dyan, a change of mind is to think with the mind of Christ. Kapag ang pag-iisip po natin, mga kapatid, hello, gising pa ba kayo? Pasensya na kayo. Gusto kong laliman na ang ating pagninilay. Kasi bakit? Pagka ang aking talk lagi sa inyo, para akong komedyante, lagi kayong pinapatawa, ang matatandaan nyo yung comedy. Totoo yan. Gusto natin makarinig na pinapatawa tayo, para kinigiliti. Pero anong natutunan natin? Kaya nga, ang ganda ng ano ni Father, no, nung kanyang reflection, nung siya ay nag-talk sa atin ng ating Christmas party about family.
Sabi ko si Father, nakita mo, walang sariling pamilya, pero ang lalim ng alam niya sa pamilya. Kasi bakit? May wisdom galing sa Diyos. So ganun din sa atin. If we are being transformed by God, nagbabago ang mindset. Ang mindset na ngayon, hindi na gaya ng mindset ng tao. Ang tinuturo lagi ng tao, to see is to believe. Lagi ko sineshare sa inyo. Ang anak ni El Shaddai, iba na ang mindset. Believe first, and you will see. Ganyan, ang anak ni El Shaddai. Maniwala ka muna, kaya nga, answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Ang sabi ni Brother Mike, tsak yun. Bakit tayo naniwala kay Brother Mike? Si Brother Mike nambobola. Napatunayan natin eventually, after a year or so, nangyari ang sinasabi natin, basta sinasabi ni Brother Mike sa atin. Itaas nyo yung mga passport. Yung iba, wala naman daladalang passport, pero itinataas ang kamay. Lord, invisible passport ito. Magkakaroon ako ng passport. Nawi-witness ko yan, mga kapatid. That was 1995 nung ako'y umattend ng gawain. Paano binago ng Diyos ang pag-iisip ng tao sa gawain sa pamamagitan ni Brother Mike? Paano? Pag-iisip ng isang bagay na hindi pa nangyayari, pero naganap na. That is the way Jesus Christ thinks. Tandaan natin mga kapatid, basahin natin ang Biblia. Nung lumapit kay Kristo, nung lumapit kay Kristo, ang sinugo ng nung isang kapitan na Romano. Panginoon, may sakit po yung ng boss namin. Yung kapitang Romano, yung kanyang alipin. Anong sabi ni Kristo? Pupunta ako. Nung siya'y mapalapit na, sinuguli, Lord, I am not worthy to receive you under my roof. Di ba binabanggit natin yan? But only say the word. And only say the word. And my servant will be healed. Anong sabi ni Kristo? Wala pa akong nakitang pananampalataya na gaya na meron ang Romanong ito. At ang sabi ni Kristo, magaling na siya. Magaling na siya. So, ibig sabihin mga kapatid, yan dapat tayo sa buhay natin. Kapag may problema tayo, huwag tayo nakafocus sa problema. Huwag tayo nakafocus doon sa circumstances. Our focus is not on the circumstances. Our focus of what God can do for those circumstances sa buhay natin. Kaya ako, itinuturo ko yan sa akin, sister wife. Sa akin, kasi yan ang weakness niya eh. No? Itinuturo ko sa kanya, itinuturo ko sa mga taong kakilala ko. Kapag may problema kayo, huwag kayong nakatuon sa problema. Change our mindset. God has already prepared for us everything. Sa ating harapan, mamili ka lang. What you will choose, life or death, blessings or curses. Choose. Pero tayo, lagi natin sinasabi, I choose blessings. Pero ang nangyayari sa buhay, may mga curses. Unintentionally. Kasi bakit? Yung mindset hindi pa rin bago. Puno pa rin ng mga kalituhan. Paano ko ba i-express ang faith ko? May tindahan. No? Yung nga sinabi ko, may tindahan. Kung anong mga nakalagay sa dingding. May Kristo, may Buddha. Sa table, mayroong lahat ng punsoy. Kasi bakit? Anong sabi? May pinuntahan si Father. No? Sabi niya, kapatid, ang dami mong nakalagay dito, Father, naniniguro lang. Kung magmintis man kay Kristo, at least kay Buddha may pag-asa. Kung magmintis kay Buddha, sa punsoy, baka sakali. Hallelujah. Minsan kasi sigurista tayo eh. Alam mo yon? Sigurista, sa totoo lang sigurista tayo. Pag meron tayong hiningi, minsan inuutosan natin ng Diyos. Di ba yung mindset natin? Parang Lord, ibigay mo na. Bakit hanggang hindi mo pa binibigay? Praise the Lord. How we pray. Di ba? So lahat yan nanggagaling dito sa kaisipan natin. Amen?
So, si Kristo, anong way ni Kristo? Ha? The last shall be first. Nakita mo? Ang nahuhuli ay mauuna. Paano yun? Sa mundong ito, tinuturo, I have to be first. Kaya nga meron first come, first serve. Di ba? Pero sa gawain, first, the last to come, the first one to be blessed. Ano ibig sabihin nun? The last shall be first. Ang nahuhuli minsan, kasi ito problema sa naglilingkod. Ikaw pa yung, sa mga gawain, may kinuwento sa akin ang isang ating disciple. Siya daw, ginamit yung tao na yon upang matatag yung gawain. Ginamit. Hindi ko na babanggitin yung bansa. Kilalang bansa. Ginamit. Ang problema, ayaw nang umalis doon sa pwesto. Kasi inangkin niya siya yung founder na. At anong nangyari? Babae, yung ginamit na yon. Yung babae na yon, yung sinir sa akin ng disciple, siya ang naging cause ng division doon sa lugar na yon. Kaya ipinadala siya doon sa bansang yon at nalaman niya kung gaano kalala ang nangyayari sa gawain. Kasi bakit? Ang pinangahawakan na nung taong yon, ako ang ginamit ni El Shaddai dito. Kaya lahat ng ini-impose niya para sa kanya galing sa Diyos. Lahat ng ipinapagawa niya, akala niya galing sa Diyos. Nakita niyo yung mindset? Ganyan ang pariseyo. Ang pariseyo, ang sabi ni Kristo, mga mapagpaimbabaw, para kayong mga nicho, ang puputi sa labas, ang kalooban bulok na bulok. Huwag sana tayong humantong sa ganun sa ating paglilingkod, mga kapatid. Kaya nga, we have to always be humble. Huwag humble. Humble. Christ says, forgive 70 times 7. Nakita niyo yun? Tignan mo, ang mundo, patatawarin lang kita pag humingi ka ng lumuhod ka sa akin at mag-apologize. Pero ang sabi ni Kristo, patawarin mo. 70 times 7. At minsan, ang tinuturo pa sa atin, hindi pa humingi ng patawarin mo na, ipagdasal mo pa nga eh. Yan tinuturo sa atin. Ang hirap, di po ba? No? Ang hirap, no? Ganyan talaga eh. Love your enemies. Sino sa inyo rito hanggang ngayon may enemies pa? Sino sa inyo rito hanggang ngayon hindi nyo pa rin kasundo? Kapatid, it takes humility to do that. Yung simpleng mag-reach out ka, simpleng tumawag ka lang sa phone, maayos yan. Kailangan meron lang magpakumbaba. Mindset. Amen. Ito sa mag-asawa, I love you. I love you if you will give me your salary monthly. I will love you if bayaran mong utang ko. Sabi na rinig ko. Kasi bakit may condition lagi, di ba? Pero si Kristo, walang condition. I love you in spite of your weaknesses. I love you kahit na matagal ka na naglilingkod, hindi ka pa rin nagbabagyo. I love you still. Dahil alam ko, ang salita ko'y magpe-penetrate sa kaluluwa mo. Ang kailangan lang natin, change of mind. A change of mind is to think with the mind of Christ. Yan po ang paano tayo magta-transform. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Bakit ko po inuna yung change of mind, transformation of the mind? Because Satan is attacking the mind. Ang kalaban natin, dito tayo inaatake mga kapatid. Yan, isang mindset na naman yan. Huwag tayo matakot sa demonyo. Di ba si Brother Mike tinuro sa atin, demonyo! Ay, demonyo! Umalis ka sa tabi ko! Ay, si Sister Belen, sinesermonan siya, bro, kagagaling lang niya sa preaching. Ay, gabi ka na naman! Bill, Mike, ay ganun. Demonyo! Lumayas ka sa tabi ko! Sinong demonyo? Di ba ginawa kayo ni Brother Mike yan?
Hindi ko magawa minsan sa asawa ko yun dati. Sigurado talaga, lalayas talaga ako Ikaw ang demonyo, lumayas ka. Kasi bakit? Ang demonyo sumisira sa atin. Kapag kami nag-uudyok sa inyo mga kapatid, you are inadequate. Tandaan nyo. Demonyo yan. Sabihin mo, the love of God is enough for me. Sabihin nyo yan, the love of God is enough for me. Kapag may nag-uudyok sa inyo, sa isip nyo, hindi ka mapopromote. Sabihin mo, the wisdom of God is in me. Technique ni Brother Eric yan, ha? Hindi naman sa palo, kaya ako na-promote. Pinanghawakan ko ang sinasabi ni Brother Mike. Pinanghawakan ko. Tandaan niyo mga kapatid, endless possibilities ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Endless possibilities. Ang pumipigil sa atin, yung kaisipan natin. Behold the truth. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, mahal ka ng Diyos. Ang katotohanan, binigyan ka ng talino ng Diyos. Ang katotohanan, kaya mo ang mga bagay-bagay na mga problema na dinadanas mo. Yun ang katotohanan. Walang hindi ka kayang gawin. Tandaan mo yan. Ang physical nga natin, kaya natin i-transform Di ba mga cosplayer? Ako, nag-transform na uli. Last week lang, puro puti yan. Ang dali mag-transform physically. Kulayang ko lang yan sabi ng aking manggugupit, Sir, pugi uli, pugi. Bisaya yata yung Sri Lanka na yun. Sir, pugi. Pugi. Sabi ko, pag ako'y pupunta, make me pugi. Yes, sir, I will make you pugi. Kahapon, nagpagupit ako. Sabi, sir, facial? Yes, facial. Massage. Remove stress. Okay, sir. Kung minalamutak yung mukha ko, hindi ginagawa ng asawa ko yun, pero siya talagang binigyan ko ng power. Nilalamutak ko mukha ko. Sige, facial. Okay? Then, mamasahihin pa niya ako, half body. Kuroy niyo yun. Habang ako kayo minamasahe, Lord, thank you. Ang ganda nito para sa topic ko bukas, I'm being transformed. Nakuroy niyo yun? A simple pleasure in life, a simple pleasure in life, it will make us more be delightful. Yung simpleng ginagawa natin sa asawa natin, mga anak natin, mindset lang, kapatid, mindset. Okay? Purihin ang Panginoon. Transformation of the mind. Pangalawa. Kasi bakit? Tandaan niyo mga kapatid, tayo'y aatakihin ng demonyo kapag nakikita niya mukha niyo ay, naku, may problema to. Lalapit yan. Sasabi ni Satanas, private, puntahan mo. Private lang yun, private. Ano nangyari? Ang dali naman, bumigay agad. Ay, ikaw, anak ka ni El Shaddai. Stay, puntahan mo nga yan private. Hindi ko nakikitang sumisimangot iyan. Bakit lagi yan nakingiti? Sir, hindi ko kaya. Ipadala mo si Sargento. Ang hirap tuksuhin. Lahat na ginawa ko. Mahina ka talaga. Ipadala si Sargento. Aba, hindi pa rin nakaya. Mamaya, si Major na. Ang sabi ni Satanas, naku, curious ako. Ako na ang pupunta. Aba, yung palang kapatiran ay kumakanta lagi, El Shaddai, El Shaddai. Nagpe-praise and worship lagi. At nung may inuudyok si Satanas, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi. Wow! Christ-like! Sabi ni Satanas, saka na ka nakatutuksuhin. Hahanap ako ng pagkakataon kung anong weakness mo. Si Satanas naghahanap ng weakness natin mga kapatid. Every minute, every second. Kasi billions of years na, kilalang-kilala niya ang tao. Kaya wag niyong iisipin, kahit alam mo, matagal ka na sa kawain, feeling mo, matatag ka, please, wag kayo mag-iisip ng ganon. Kaya nga ang sinasabi ni Kristo, may nahuhuli na nauuna. Yun ang ibig sabihin nun. When it comes to spirituality, may nauuna na nahuhuli kasi bakit?
nung una, nung dumalo sa gawain, naglingkod, ang tatag. Nagkaroon lang ng problema, bumigay. Ngayon, nasa RO4 na. Tinanggal ni Kristo, nilagay sa RO4. Yung nasa RO4, inilagay sa RO1. Nakaranas kayo ng ganon, RO4? Katabi ng basurahan? Ako nasa RO1 nung araw, katabi ng health corner, HE. Ha? Ako ang inuutosan ng aking teacher, si Mrs. Garcia. Enrico, may umutot. Amuyin mo kung sino. Hindi ko alam, ngayon ko lang na-realize. Grabe itong teacher kong ito. Ang bastos, inutusan. Nung araw naman kasi, mga bata inosente. Enrico, pupunta ako sa HE. Ikaw ang magturo. Diyos ko, abakadae. Ang tagal ni teacher, paulit-ulit na ako sa aking tinuturo. Hindi ko naman alam kung paano ang tinuturo ko. Nung araw, ganon, di po ba? So mga kapatid, transformation of the mind is very important. Number 2, inaatake ng demonyo ito, kapag ito ay nakalusot, saan pupunta? Next, transformation of the heart. Ang puso natin, ang isip natin at puso, magkadugsong po yan. Tatanungin ko kayo, kapag kayo nagdidesisyon, ano ang ginagamit ninyo? Is it our mind or is it our heart? Sino nagsasabing mind? Kapag nagdidesisyon ka, may pinili ka, nagdesisyon ka, mind. Sabi, tas mind. Sino nagsasabing heart? Wala. No comment. RO4. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon! Masaya lang tayo! Masaya lang. According to science, at sa mga, kahit ang mga preachers na kilala, base daw po sa pag-aanalisa ng ating katauhan, most of the time, 60% of the time, we are using our heart when we make decision, not our mind. Mind process it, but it is the heart most of the time make decision out of what you have processed. Kaya nga lagi siya sabi sa atin, di ba? Kapag galit, huwag kang magdesisyon. Kasi ito na, di ba? Dug. Pag ikay in love, love. Abi, magdesisyon ka. Lahat ng desisyon mo, sigurado, in love. Love ang resulta. Love. Nakikita mo yung gusto mo, love. Pero pag ikay galit, dug, ay huwag kang magdedesisyon. Kasi may nagkakarambola sa loob. Kaya nga daw, bakit nagkakasakit ang tao ng high blood? Bakit nagkakasakit ang tao ng sakit sa puso? Bakit? Because of those things na pinaprocess natin, na inalalagay natin, na hindi natin, namamanage. Kasi bakit? Nasaktan, inisip, inilagay sa puso, kinimkim. Ngayon, ang naging bunga, sama ng lusit niya. Kapag nawala ang kanyang possession, maghihirap siya. But Christ looked at him with love. Na kapag ang possession mo ay iniwan mo at ako ang iyong binitbit sa buhay mo, you will have more. Hindi nakita ng banatang mayaman yan. Noong, sino pa? Yung babae na dinala, nangangalunya, nahuling nakikiapid. Kristo, nahuli namin yan, nakikiapid. Anong sabi sa batas? Batuhin hanggang mamatay. Ang tingin ng tao, parusahan. Anong sabi ni Kristo? Kung sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. O ano nangyari? Umalis sila. Christ looked at that woman with pity, compassion, and love. Then, sa bandang huli, ano sinasabi ni Kristo? Sin no more. Yun
ang kalaban natin, kasalanan. Ang kasalanan, mga kapatid, ang pag nalagay yan sa ating puso, hindi natin naingkumpisal, hindi natin na-manage, hindi natin naiwaksi ang kasalanan, magbubunga yan. Tandaan natin. Kaya lagi tayong iniimbitahan lagi to have a sacrament of reconciliation and confession. Hindi masamang mangumpisal kahit araw-araw. Magtataka lang talaga si Father, bakit nando ka lagi araw-araw? No? Father, crush kasi kita. Gusto ko tang makita. Kaya I confess about it. Praise the Lord. Hindi masama. No, hindi masama. So, transformation of the heart, ang sabi sa Ezekiel, itong ganda nito. It gives a beautiful promise. I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you, sabi ng Diyos sa mga taga-Israel. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Ang sabi ng Diyos, sa Ezekiel 36:26, sa mga Israelita, tatanggalin ko ang puso niyong parang bato. Yung pusong parang bato, mga kapatid, yan po yung wala ng konsensya. Wala ng nararamdaman. Kasi yung paggawa niya ng kasalanan, normal. Kapag po ang paggawa natin ng kasalanan ay normal na lang, ano ba, pakikiapid, normal. Yung iba pinagmamalaki pa. Pare, nakailang ka na? 3 pare? O wala ka sa akin? Nakalima na ako. Ay, wala yan sa lolo ko. Ay, patay na. Nagmalakihan na. Kasalanan ng pinagmamalaki. Kasi bakit? Manhid na. Pero ang anak ni El Shaddai, yan po ang kinamumuhian natin, di po ba? Kaya tayo pinapadaan ng Diyos minsan, na makaranas ng kasalanan for us to have lessons in life. Kaya tayo niloloob ng Diyos na makaranas ng mga bagay na mahihirap. Na makaranas tayo ng mga bagay na kung saan maglalayo minsan sa Kanya for us to value His presence in our life. Na kapag wala pala si Kristo, ang hirap. Na kapag wala pala si Kristo, ang puso ko is empty. Anong nararamdaman niyo kapag pupunta kayo sa Adoration Chapel, mga kapatid? Yun lagi ko sineshare sa inyo. Adoration Chapel. Pumunta kayo. There is peace. Naandun ang presensya ni Kristo. Kaya lagi ko sineshare sa inyo, huwag niyo kalimutang dumaan sa Adoration Chapel. Kung sa misa na-disturb kayo, punta kayo sa Adoration Chapel. Naandoon ang katawan at dugo ni Kristo. And your heart will feel His presence. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So our priorities shift with the transformation of the heart. Our priorities shift from what I want to who I am called to love. Ibig sabihin, ang pusong ito, walang gagawin kundi magmahalang. Magmahal. Di ba kaya lagi tayong gumaganyan? Picture. Heart. Heart-touching, heart-touching. Di ba kasi bakit? Ang pusong ito, mga kapatid, it is made by God to love. Kaya nga, we cannot hate. Kapag tayo ay merong hatred sa buhay natin, contradiction yan sa pusong dinisign ng Diyos sa atin. Because this heart is made to love. So, let go of the bitterness. Let it go of your bitterness and pain. Let it go. Because God may make you cry. He will guide. But you must stand with faith and hope. The love of God will show you the way. Amen? Tanda ko pa. He will guide. But let it go of bitterness. Ang sabi ni Brother Mike, is it bitter or better? What do you want? Bitter or better? Better. Diba? We want a better life. Ganun lang. Bitter experience is part of the growth.
Kaya tayo yung mga kabiguan natin ng 2025, pasalamatan nyo ang Diyos. Natanggal ka sa trabaho, Lord, thank you. Tinuruan mo ako. Ang trabaho pala sa mundo, hindi stable. Nawalan ka ng pera, naubos yung savings mo, Lord, thank you. Tinuruan mo ako. Kasi ako ay OC. Obsessive compulsive. Pagdating sa paggastos. Ha? Nagkaroon ka ng problema sa asawa, Lord, thank you. Kasi minsan lang kami mag-away. Ngayon nag-away kami, aba, terror pala ang asawa ko. So, nalaman mo, huwag mo nang aaway susunod. Lahat ng bitter experience, tinuturuan tayo ng Diyos. At di ba kaya nga, lahat ipagpasalamat natin sa Diyos. Mabuti, masama, lahat may lessons ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. So brothers and sisters, stop stressing yourself about what you cannot change. Huwag niyo nang i-stress ang sarili niyo. Pag hindi niyo kaya, don't stress it. Leave it to God. Kasi bakit? May limitation tayo. Huwag tayong isip ng isip. Hindi may aalis sa kanyan. Yung pag-iisip. Kilala ko kung sino yun. Hindi may aalis sa akin niya mag-isip. Hallelujah. Sino ba yon? Kaya tandaan natin yung prayer, Lord, grant me the serenity. Di ba? To accept the things I cannot change. Di ba? And the courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Ang ganda ng prayer na yon. Ang ganda ng prayer na yon. So, pag hindi natin kaya, stop. Stop lang. Maghilamos ka. Lord, refresh me. Pumapangit ako. Nakakapangit ang stress. Totoo yan. Nakakapangit. Tingnan niyo katabi niyo. Stress ba yan? Tingnan niyo. Ano? Mukha ba yung stress? Kapag mga kapatid, ang stress, nakakaya nating i-manage. And si Kristo, tatandaan nyo si Kristo. Ang tindi ng stress na kanyang. Siya na nag-set ng matinding standard. Wala na nga makakabit noon. Yung kanyang dinanas, matinding stress yun. Di ba? Nagdadasal siya sa Getsemani. Lord, kung maaari, tanggalin mo sa akin ang kopang ito. Siya ay lumuluhan ng dugo, pinapawisan ng dugo. Matinding stress yun. Kaya wag nating kakalimutan, mga kapatid. We have limitations. Okay? Third, transformation of perspective. Yan. Yan na, time na daw. Nag-alarm na. Pangatlo pa lang ako, praise the Lord. So, transformation of perspective. Kapag nagagawa mo na yung una at yung pangalawa, mga kapatid, madali ang pangatlo. Lahat ng titingnan mo ay ayon sa paningin ni Kristo. We begin to see as God sees. Ang perspective ng taong na kay Kristo, iba sa perspective ng mundo. Sa opisina, yan po ang pinapaano ko sa mga tao ko. Huwag kayong mai-stress. Saka nakakita ng ganun, ha? Yung boss, hindi ini-stress yung tao. Huwag kayong mai-stress. Relax. Kapag hindi kaya ng schedule, we can do it. We can plan it again. But what is important, don't stress yourself. Nakakaroon ako ng ganun session. Anong session yun? Teams growth session. Nagpapamiting ako. Collaborative ang approach, hindi authoritative. Ganyan po ang aking approach sa opisina. Pinupulong ko ang tao. Personal, may mga problema kayo? Kapag may problema sa kanyang personal, manage mo yan. Hindi kita iistorbohin sa trabaho. Lalo't malaking problema. Kasi bakit? Dikdikin ko man siya ng trabaho, hindi yan makakapagtrabaho. Kasi may problema. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kasama ko sa trabaho, we are family here.
You are not my staff. You are my team members. Amen. Perspective. Amen. Pag nabagong perspective natin sa buhay, tandaan mo, wala nang mahirap sa'yo. Lahat mag-aandalhin. Kasi bakit? Si Kristo na ang nasa sa iyo. Purihin ang Panginoon. Tayo lahat. Purihin ang Diyos. So mga brothers and sisters, wag nating kakalimutan, kung may hirap tayo sa buhay, God will always make the way where there seems to be no way. Nawa ang kantang ito magpaalala lagi sa atin. Ano man yung circumstances natin ng 2025, difficulties, problema sa pera. Pera lang yan. Tandaan nyo, kikitain mo pa rin yan. May utang ka man, mababayaran mo rin yan. Importante mga kapatid, baguhin ang mindset. Baguhin ang puso. Baguhin ang perspective sa buhay. Lahat gagaan kapag kasama si El Shaddai. Hallelujah. Make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, pull me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Let's sing the song, brothers and sisters. Mga kapatid, please repeat after me sa panalangin ito. Panginoong Jesus, sa taong ito, ay tinatawag po ninyo ako sa isang radikal na pagbabago. Idinudulog ko po sa inyo ang aking mga kahinaan, aking mga kakulangan, mga kapalpakan ko sa nagdaang taon at sa aking mga pagod sa aking buhay. Tulungan po ninyo akong mabago ang aking pag-iisip, ang aking puso, ang aking pananaw sa buhay. Iniaalay ko sa iyo, Panginoon, na gawin mo silang bago. At ako po, Panginoon, ay gagawin ko ang aking makakaya upang baguhin din ang aking sarili na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, nawa matutunan kong tumingin na gaya ng iyong pagtingin at matutunan kong magtaglay ng pananaw na gaya ng iyong pananaw. Kaya Panginoon, turuan niyo po ako, patuloy niyo akong samahan, huwag niyo akong bibitawan sa aking paglalakbay sa taong ito ng 2026. Hallelujah. Mga brothers and sisters, sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, sa pakikinig na Kanya mga salita, dawa tumimo sa ating puso at kalooban ang mga salita na kung saan nag-aanyaya sa atin ng pagbabago. Nawa, sa ating mga narinig, magbago ang ating mga isip, ang ating mga puso, magbago ang pananaw at perspektibo sa buhay. Sa mga kaparaan ng ibinibigay sa atin ng Diyos, nawa kapatid ko kay Kristo, sa taong ito, ganap, magkaroon tayo ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng ganap na kagalingan, ganap na pagbabago, at maging ganap ang ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah! 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 By the road beneath the wilderness, He leads me. Rivers in the desert,
His Son. In love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He moves the mountains we cannot see. He will make a way for me. Where will be my home? Hold me closely to His Son. With love and strength for each new day, He will make a way. Make a Mga kapatid, taas po natin ating mga prayer requests. Panginoong Heso Kristo, maraming salamat sa iyong salita. Nawa ang katotohanan ang manaig sa aming mga buhay. At sa taong ito, hinihiling namin na tulungan niyo po kami sa aming transformation journey. Lord, hinihiling po namin na lahat na dapat mabago sa amin, sa kaisipan, sa puso't kalooban, sa aming mga pananaw, tulungan mo kaming mabago ang lahat ng ito. At ikaw lamang tanging Jesus ang makapagpababago nito sa pamamagitan ng iyong mga salita. At naniniwala kami, Panginoon, na ganap kaming lalago, ganap kaming magtatagumpay sa buhay namin kung ikaw ay patuloy naming kasama. At Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mga prayer requests ng aking mga kapatid. We are answered prayer in the name of Jesus. Tsak-yon! 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 Kapatid, ang kinin mo na sa taong ito, 2026 is the year of the Lord. It's the year of the great blessing. God will open up the windows of heaven para ibagsak sa iyong buhay ang malaking pagpapala na hindi mo nakakamit ng 2025. At naniniwala ako, magbago lang ang ating isip, ating puso at kalooban, magbago ang ating pananaw, ipagkakaloob ng lahat ng Diyos ang ating pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your faithfulness. At salamat sa lahat ng mga kapatiran na ito na hindi nagsasawang dumulog at sumamba sa iyo. At anuman ang kanilang mga panalangin, Panginoon, abutin mo ito ayon sa iyong kalooban. Ang mga tinataas nila, ang mga gamit, ang lahat ng kanilang mga prayer requests na nakasulat dito, ang mga taong itinataas nila, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, ang aming mga trabaho, ang lahat ng meron kaming itinataas ngayon, abutin niyo ito ayon sa iyong kalooban. Lord, we thank you and we give you praise, for yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mahal na Biring Maria, aming ina, pinaglihing walang sala. Ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sabay-sabay tayo, luwalhati sa Ama, luwalhati sa Anak, luwalhati sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless you all and be a blessing to other people. Amen. Hallelujah.